What's up, JP here, and welcome to JP Investing. Today is July 4, 2026, and we are now looking sa graph ng PSEI. As of now, wala pa masyadong significant na nangyayari, no? Medyo may konting uptrend, pero ewan ko, I don't think na magdediretso yan. Baka mag-sideways pa yan for couple of months or weeks, no? So, with that, pasok muna tayo sa ating Excel file, no? Ayan, so nandito na tayo sa week number 141. Ibig sabihin po nun ay 41 weeks na po ako nag-invest sa Philippine stock market, no? So, that is almost 3 years, no? So, week number 41 consists from June 29, 2026 hanggang July 3, 2026. Money invested, wala pa. So, pinakahuli kong invest ng pera is nung February pa, no? February this year. So, ayun, medyo wala pa tayong nadadagdag, no? Dividend receive last 2 weeks ay nakatanggap tayo ng OGP and LTG with the amount of 1,274.4, no? So, pero mag-focus tayo this week. Stocks that we bought, bumili tayo ng ABS-CBN, no? Para sa mga hindi nakakaalam, no? May uptrend ngayon yung ABS-CBN, pakita nga natin. Ayan, no? So, honestly, hindi ako sure kung anong reason nito. Pero, yung strategy kasi natin is, meron tayong play fund na 50,000. Inalaw ko na play fund ko. Play fund is yung ginagamit ko pang trade, no, mga short-term trades. And the rest is for long-term na. So, naglagay ako ng 30,000 dito and parang nakabili yata ako isa sa 2.44. Tingnan nga natin. Ayan, apat na board lot pala ng 2.48, tapos 2.92, tatlong board lot, and apat na board lot ng 2.94. So, nandito na siya sa 3.26. So, ayun, medyo mataas na yung inakyat niya, no? Happy naman ako na kahit paano nakasabay tayo, no, sa pag-angat niya. So, balik tayo. Last week nga pala bumili rin ako ng plus, kaya lang medyo hindi nagtagumpay itong plus eh. Talo yata ako dito. Sana ba yan? Ayan, talo ako ng 1.1k, no? So, ang strategy ko kasi is sa trading, pagka mali yung technical analysis ko, I will allow 10% of loss, no? So, pag nakapag 10% of loss na ako, bibitawan ko na. So, that's what happened dun sa plus. And, ayun, mali yung basa natin. So, balik tayo. And then, we sold na nga. Ayun, sinabi ko, binenta natin yung plus. And yung BDO, no? Yung BDO, honestly, umabot na ako dito ng positive 2,000 pesos. Kaya lang, hindi ko siya nabenta, no? Sayang. Nakabili ako ng BDO 120, no? So, dito tayo nakabili. Ito pala, 120 sakto. Mabot na yun ng no? 10% na eh. 2,000 nga. Kasi 20,000 yung nilagay ko dyan. And, ayun, nag 10% na siya. Kaya lang, di ko pa naibenta. Bumagsak ulit. And, nung nag-rebound ng konti, binenta ko na, no? Kasi yung trajectory ko sa kanya pababa na, ewan ko lang dun sa ibang technical analysis niya, pero ayun yung sa akin. I don't know if magre-rebound pa to, pero ayun, nabenta ko na. Pero kahit pa paano naman, kumita tayo dito ng 300 pesos. So ayun, binenta natin. So yung pinagbentahan natin ng plus at video, yun ang binili natin ng ABS-CBN, no? So, total market value is 486,368.64, and unrealized gain is negative 3,586.3. So, first time natin, no? First time ko mag-negative yung aking portfolio for almost, I think, 3 years na, no? Lalo na nung last week, negative 11,000 ako. Nag-rebound lang talaga yung market, plus nakachamba tayo sa ABS-CBN, no?
Pero it doesn't mean naman na porket negative yung portfolio natin ngayon is talo na tayo, no? Lagi niyong isipin, total gain natin is 130,000 na, no? So, negative 3,000 is wala lang yan, no? Ito lang yung negative natin sa portfolio na hawak natin ngayon, no? Hindi na naapektuhan yung mga na-take profit natin ng mga nakaraan. Ayan, so total dividends received is 46,158.95, no? That is almost mag-50,000 na yung dividendo natin, no? Sa loob ng almost 3 years, mga siguro 2.5 years, no? And we have a total gain of 130,283.64 with a percentage gain of 36.59%, no? And money invested is 356,085 pesos. So, ayun, punta na tayo sa comparison ng ating portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Pinakahuli kong update is June 19, 2026. A-rate mula 3.7 naging at 37 naging 37.4, tumaas ng konti. ABS-CBN, ito yung kakabili ko lang, I think that is 2 days ago. May positive 5,000 plus na agad tayo, no? Yung exit strategy ko dito siguro pag bumaba ng 4,000 pesos yung gain ko, i-cut loss ko na, no? Yun lang. Pero hanggat hindi bumababa doon, i-hold muna natin, no? Sayang, baka mahaba pa yung momentum nito, no? Eto, baka mahaba pa yung momentum. Tingnan natin, pero feeling ko talaga bababa to ng Monday, and I don't know, baka mag-rebound siya ng mga Wednesday na, Thursday, ganun. We'll never know, no? Actually, parang nga dun sa mga nakakaalam kung bakit bull run bigla tong ABS, paki-comment nga, wala akong idea eh. So ayun, BDO na benta na natin. Ito, sinasabi ko sa inyo, nasa 1,800 pa yung BDO natin dito. Nabenta ko na sana to, sayang. Kaya lang, it is what it is, no? Yun ang lesson learned natin doon. So next is Costco, mula 8 pesos naging 8.90 na siya, tumas ng konti. Citicorp mula 3.56 naging 3.49, bumaba ng konti. DMCI mula 8.14 bumaba, naging 7.4. Grabe, sobrang baba na ng DMCI. Honestly, sa DMCI, no, medyo ewan ko, confident ako, no? Hindi ko alam, siguro ang mindset ko talaga dito is yung number ng ownership ko sa kumpanya nila, no? Parang yun yung ano ko na kahit bumaba pa ng bumaba yung price, hindi naman bumababa yung number of ownership ko dun sa kumpanya eh. Kaya para sa akin okay lang, and kahit na bumaba yung dividendo nila, is nagbibigay pa rin sila ng dividendo, and I don't think na tatagal to ng ganito kababa, ano. I think siguro after few, worst is years, no? Worst 2 years, pero kaya kong hawakan yan ng ganong katagal para sa akin, no? So ayun, hindi ko lang alam sa iba, no? Baka emotional sila, pero para sa akin, kaya kong hawakan ng sobrang tagal ng DMCI, no? So ayun lang. Next is ICT, from 913 naging, wala nagbago. 913.5 ng 913. Actually, itong ICT, simula nung nag-start ako ng investing ko, bumili na ako nito. I think ang pinakaunang bili ko sa ICT is 230 plus, no? Kung hindi ko binenta yun, sayang, laki na sana ng income ko dito, no? Pero okay lang yun. Kahit pa paano, may kinita na tayo dito, and happy na rin ako doon. So, Keeper mula 1.88 naging 1.86 na lang siya. LTG 14.5 naging 14.72 na siya. Metrobank 66 naging 66.3 lang. Tumas ng konti. Megaworld 2.03
naging 2.1, konting taas. Maynila 22.4, naging 19.72 na lang siya. RFM 5.61, naging 5.68. Tama ba nga? And SEC 22.1, naging 25.3, naging 22.1 na. So ayun lamang po para sa video na to and sa week na to. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel para masubaybayan mo itong investing journey ko. So ayun lamang, hanggang sa muli, maraming salamat, paalam.